Isang 5 taong gulang na cute na bata, isang daliri lang ang tumama sa basag na mangkok. Biglang naging buo at walang sira. Walang nakakaalam na ang cute na batang ito ay ang matandang ninuno ng pamilya Liu na nabubuhay ng higit sa 1,000 taon. Isang araw, ang matandang ninuno ay bumaba ng bundok upang iligtas ang may sakit na pinuno ng pamilya. Ngunit hindi inaasahan na pagkapababa niya ay nakasalubong niya ang isang magandang babae. Nagmamaneho ng hindi tumitingin sa daan. Mag-ingat ka, bata. Hahaha. CJ. Ayos lang ba ang batang babae? Haha, swerte naman. Ikaw pala ang inapo ng pamilya Liu. At may dalang gintong tatak. Ikaw pala ang lehitimong tagapagmana ng aking ninuno. Lanan. Sa ibang tao, hindi ko masabi. Pero sa harap ng aking ninuno, siguradong hindi ka mamamatay. Haha. Ikaw, sino ka? Ako ang iyong lolo at lola. Hoy. Bakit ang batang ito ang walang manners? Nasaan ang mga magulang mo? Ay, ang mga magulang ko ay pumanaw na mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Siguro ilang beses na rin akong muling ipinanganak. Wow, puro kabobohan ang sinasabi nitong batang ito. Kung magpapakaarte ka pa rin ng ganito, magagalit na ako. Anak na anak. Sixiao Dison, nagkaroon ka ng aksidente kanina. Pero naisalba kita, ha? Nagkaroon nga ako ng aksidente kanina. Nabaling ang sasakyan at nawalan ako ng malay. Pero bakit parang wala akong sugat kahit kailan? Siyempre, salamat sa tulong ng matandang espiritu ko. Hindi mangyayari yan. Ako, ang matandang ninuno ng pamilya Liu, ay mahigit 1,000 taon na. Paano ka magiging isang batang tulad mo? Bakit hindi ka pa rin naniniwala? Ikaw ba talaga ang aking matandang ninuno? Napakaganda, lolo, sa wakas ay may pag-asa ka na. Papunta na ang matandang ninuno. Bakit hindi pa dumarating si Ruyan? Nakakahiya na ang matandang ninuno ay pababa ng bundok at pinapabayaan. Hindi ko talaga alam kung paano pinapalakad ng panganay na babae ng pamilya Liu. Walang kahit kaunting paggalang. Ang ating ninuno ay bumaba ng bundok para iligtas si tatay. Buti na lang at si Rulong ang sumalubong. Kung hihintayin pa si Liu Ruyan, tiyak na magagalit ang ninuno. Sige na, huwag mo nang sabihin pa. Kapag dumating na ang ninuno, pakiusap na agad siyang tulungan si nanay at tatay. Mababa na ang kalagayan ni tatay. Nandito na ang ninuno, nanay at tatay. Tingnan mo ang anyo ng ating makalangit na ninuno. Talagang hindi pangkaraniwan. Malugod na tinatanggap ang aming ninuno. Sige, bumangon ka na. Ikaw ang ika-7 henerasyon ng pamilya Liu, si Liu Zaikun, humahalik sa aming ninuno. Ayos na. Alam ko na. Ang iyong ama, si Liu Chuanren, ay malubhang may sakit. Bumaba ako mula sa bundok upang iligtas siya. Hindi na kayang tumayo ng tatay ko. Pakiusap dito po sa aming ninuno. Mula ngayon, walang papapasukin. Walang sinuman ang papapasukin. Paano kung pumasok si Liu? Hindi namin siya mapipigilan. Kayo tatlo manatili dito. Pagpasok ni Liu Ruyan mamaya, huwag kayong magpakita ng awa. Huminto, may mahalagang bagay ang pamilya Liu ngayon. Walang papapasukin. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Nahadlangan ako. Tingnan mo nang mabuti kung sino ako. Lumayo ka sa akin. Pasensya na, binibining mayaman. Inutusan ni Ginoong Liu na walang papapasukin. Ako ang tunay na binibining mayaman ng pamilyang Liu. Papasukin mo ako. Humingi ng pahintulot. Hindi ba ninyo binibigyan ng respeto ang panganay na dalaga ng pamilya Liu? Ako naman ang matandang ninuno ng pamilya Liu. Ha 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 ha. Anong tawa ninyo? Siya nga ang matandang ninuno ng pamilya Liu. Panganay na dalaga, ito ba ang sinasabi mong matandang ninuno ng pamilya Liu? Sa tingin ko, hindi pa siya nakakawala sa gatas. Iniutos ng pangalawang Ginoo na pigilan ka. Tila sadyang manggulo ka nga. Ginagamit ang bata bilang matandang ninuno. Inaakala mo ba tayong mga tanga?
Papasukin mo ako. Siya Oruyan, ako na ang bahala. Mag-ingat ka, ha? Aba, ang batang ito ayos din pala. Halika, turuan ka ni tita. Ha 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 ha. Mag-ingat. Anong nangyayari? Bakit ang lakas ng batang ito? Hindi matalo kahit ng isang batang paslit. Nakakahiya. Ano nang gagawin natin ngayon? Nakipag-away sa isang bata. Kung kumalat ito, paano na ako sa hinaharap? Ikatlo, Bakit hindi ka na lang sumali at maglaro? Sandali, ano nang gagawin ninyo? nobya, gusto ko lang makipaglaro dahil bata pa rin ang puso ko. Seije. Sige, makikipaglaro ang ninuno ninyo. Ninuno, sila tatlo ay mga eksperto sa pagsusugal na inalagaan ng kapatid ko. Hindi pwede, mag-iisip pa ako ng ibang paraan. Pasok ka na, maliit na uwak, relax lang. Isang kamay lang aayusin. Ang dami mong sinasabi. Mag-opera na, mag-ingat. Oy! Ah, maliit na ulol. Hanap mo ba ng kamatayan, Bata ba to? Anong halimaw to? Nakapigil pa ng tatlong pinakamagagaling sa isang suntok. Kayo tatlong mga bata. Nangahas kayong magpakaastig sa harap ko. Ngayong beses pinatawad ko kayo. Sa susunod, hindi na kayo magkakaroon ng ganitong swerte. Tumakas na kayo agad. Sino pa ba? Nabalam ang aking lolo upang mailigtas ang aking lolo. Kayang-kaya niyo bang panagutan ang responsibilidad? Pasensya na po, Ginang. Hindi namin alam na ito ang matandang tagapagmana ng Liu. Pero, Pumasok na ang pamilya Liu kasama ang isang matandang tagapagmana. ano yun? Kumusta ang tatay kong matandang tagapagmana? Sa normal na kalagayan, ano kaya? Ang tsansa na mabuhay ay 0. Pero nandito na ako. Ibig sabihin, tuluyang gagaling si Papa. Maganda yon. 50% ang tsansa. Eto, tao nga. Ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng tadhana. Kaya gagawin ko ang lahat. Hindi pwedeng dahil sa personal na usapin ng pamilya ay labag sa langit. Keikon, lahat tayo ay mga anak ng ating mga ninuno. Tiyak na gagawin ng ating mga ninuno ang lahat para iligtas si Papa. Ngunit ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Hindi rin natin dapat masyadong pahirapan ang ating mga ninuno. Papa, maniwala ka lang sa ating mga ninuno. Kung ganon, pasensya na po sa abala. Pakilista po agad siya. Ay, huwag mag-alala, huwag magmadali. Ito ay, Pero halos hindi na kaya ng tatay ko. Kung hindi ngayon ililigtas, kailan pa? Kapag nainom lang ang pil na ito para bumalik ang lakas, at sinamahan ng tamang paghinga, dapat may epekto ito. tigilan nyo. Gusto nyo bang mapahamak ang lolo? Sino ang nagpasok sa inyo? Hindi nyo ba nakikita na nililigtas ng ating ninuno ang lolo? Para sa akin, kayo pa ang gustong patayin siya. Take ito. Siya ang tunay na ninuno. Liu Ruyan, ano ba talaga ang intensyon mo? Sa ganitong oras, nandito ka pa para magulo. Para sa akin, ang pag-aalala mo kay lolo ay peke. Ang gusto mo talaga ay hatiin ang ari-arian, di ba? Noong panahon ng ating mga ninuno, walang bakas ng tao. Ngayon, bakit ka naman nandito para magulo? Driver ng truck, anong trabaho mo? Bakit parang wala kang kahit anong problema? Paano ka nakapasok dito? Nasaan ang tatlong malalakas na tao? Paano ka nila pinapasok? Talagang bumagsak na ang pamilya namin, mga Liu. Hindi pa nga matatawag na malalakas ang tatlong batang iyon. Iniisip pa nilang mapipigilan ako. Ikaw, anak na walang utang na loob. Masamang intensyon. Narito ang aming ninuno. Hindi ba alam ng mga di dapat narito na dapat silang umalis? Paano nagkaroon ng ganitong anak ang pamilya Liu? Malapit nang mamatay ang iyong ama.
At ikaw, bulag at bingi, nagtitiwala sa mga masamang tao. Sa tingin ko, ikaw ang nagdudulot ng gulo. Ako. Ikaw. Wala kang karapatang makuha ang aking opinyon. Susunod. Ang pinaka nakakainis ay ikaw. Ikaw, malaking baboy. Puno ng mantika, mukha kang baboy. Hindi ka karapat-dapat na magpanggap na ninuno. Ako'y isang batang walang buhok. Bumangon ka at magsalita ng mga salitang labag sa batas. Ako ang ninuno ng pamilya Liu. Sino ka ba? Kayo mga di makadiyos na inapo. Bingi pero bulag. Nakakainis, inaamin mong lolo mong patay na mataba. Gagamitin ko ang formal na parusa. Lahat kayo, yumuko. Anong nangyayari? Sa kabila ng lahat ng aking tagumpay sa pagpapataw ng dugo sa mga nakababata, bakit hindi ito gumagana? Haha, Mukhang hindi ka na makapagpanggap pa. Akala ko may tunay kang kakayahan. Siya ay nasa panganib, lolo mo. Dala mo pa ang isang bata para hadlangan ang lolo sa pagpapagamot. Ano ba talaga ang layunin mo? Ang aming ninuno ay may napakalakas na kapangyarihan. Bumaba siya mula sa bundok para gamutin ang lolo. Kung aalis ka ng ganyan, Hindi mo ba nais na mamatay ang lolo? Maniwala kayo sa akin. Siya talaga ang aming ninuno. Sinasabi mo sa akin na ang batang kuneho na ito ay ang ninuno ng pamilya Liu. Liu Ruyan, nababaliw ka na ba? O tinatrato mo kami bilang mga hangal? katatapos lang bigyan ng ninuno mo ng gamot para bumalik ang hininga ang lolo mo. Kapag sumwerte, gagaling siya. Walang sinuman sa inyo ang papayagang makagulo, narinig nyo ba? Ang sinasabing gamot para bumalik ang hininga ng matabang ito. Walang iba kundi ordinaryong pampalusog lang. Walang kahit anong bisa. Sadyang pinapaliban niya lang ang lunas. Gusto mong pumatay kay Liu Chuanren. Epal ka, batang maliit. Anong alam mo? Ang ating mga ninuno. Ay isang buhay na Diyos na higit 1,000 taon na. Paano niya pwedeng saktan ang sariling supling? Sino ba talaga si Yuyan, Kuya Segundo? Siya ba talaga ang ating ninuno? Ang ating ninuno mismo ang personal na niyayakap ni Lao Tzu. Paano mo naman nasundan pa ang isa pa? Liu Ruyan, sa tingin ko, umaasa ka lang sa pagmamahal ng iyong lolo sa'yo. At dahil dito, naging mayabang ka. Sayang ang kabutihang ginawa ng lolo mo para sa'yo. Ikaw na walang utang na loob. Talaga bang pinatay mo ang lolo? Tama na, walang saysay ang pagtatalo. Kinilala ninyo siya bilang inyong ninuno. Kung hindi siya gumaling, handa ba kayong managot? Pinapatay ninyo siya. At ikaw ang pumatay. Kung magtatagal ka pa sa paggamot, hindi na ako magpapakumbaba sa'yo. Isa siyang impostor. Ano ang gagamitin niya para magpagaling? Mga pampalusog ba? Anyway, Hindi niya kayang magpagaling. Ikaw ba kaya, Kisay? maliit na kaso ito, ako lang talaga ang makakagamot. Dahil ako ang tunay na ninuno. Tito, maniwala ka na sa akin. Tunay siyang ninuno. Paano ba namin maipagkakatiwala ang buhay ng lolo? Sa isang bata, Tatay, tingin ko. Si Liu Ruyan. ay nawalan ng isip. Pinili niyang magpanggap ng isang bata bilang asawa ng ninuno. Huwag na huwag kang maniwala kay Liu Ruyan. Kung talagang papayagan mong gamutin ng batang ito, mawawalan ka ng mukha sa harap ng mga ninuno ng pamilya Liu. Paano mo haharapin ang mga ninuno ng pamilya Liu? Kung may mangyari sa lolo, handa akong akuin ang buong responsibilidad. Anong responsibilidad ang kaya mong akuin? Kung talagang mamatay ang lolo, ano ang gagamitin mo para ibalik ang buhay ng lolo? Basta't ngayon, wala nang iba kundi ang aming ninuno. Walang sinuman ang pinapayagang humawak sa matanda. Ano nang gagawin natin sa ating ninuno? Kahit ilang bantay lang, hindi nila ako mapipigilan. Bata, bumaba ka dito. Bumaba ka dito. Hey, ikaw, Ruyan, saan mo nakuha ang maliit na halimaw na ito? Nangahas na insultuhin ako, ang pinuno ng pamilya Liu. Umalis ka, lumayas ka agad. tiyo ko. Tingnan nyo. Ay naku, ay naku. Lolo. Lolo, tatay. Lolo, huwag kang mamatay. Lolo, siksiyaw Ruyan ito. Huwag mag-alala, okay lang ang lolo mo. Wala namang tibok ng puso. Ikaw, maliit na hayop. Gusto kitang parusahan. Ate ko sa ama. Umalis ka na muna. Lolo namin. Ano pang hinihintay natin? Wala nang tibok ang puso ni Lolo. Palagi siyang mabait sa'yo. At iiwan pa niya lahat ng ari-arian niya sa'yo. Ikaw talaga.
Ikaw talaga ang nakipag-ugnayan sa batang hayop na to para mapatay si Lolo. Anong karapatan mo para maging anak ng pamilyang Liu? Tama nga. Saan naman makakaalam ang bata tungkol sa pananahi? Itong karayom nakaka-target ng mga vital points. May duda ako na may taong sinasadya ang pag-atake sa anak ng pamilyang Liu. Sino ang nagturo sa'yo? Paano naman maunawaan ng isang bata ang mga ganito? Siguradong may nag-udyok sa likod nito. Hindi ako. Hindi ako. Alam ba ninyo ang mga paraan ng paggamot? Yung ginawa ko kanina ay ang aming natatanging kasanayan mula sa Liu pamilya. 3 karayom lang ang pansamantalang nagpapahinto ng paghinga. Basta mapalabas ko ang enerhiya ko at mabuksan ang mga butas. Muling mabubuhay siya mula sa kamatayan. Haha, akala mo ba alam mo ang aming lihim na kasanayan na 3 karayom? Si Liu Ruyan ay nakipaglaban para sa mana. Hindi ka nag-aksaya ng panahon. Kung hindi, bakit alam ng isang batang paslit ang tungkol sa 3 karayom? Hindi ito itinuro sa'yo. Ang pagsasalita ng walang basihan ng mga bagay na hindi totoo. Hindi kailanman may 3 bala na nakatuon sa pamilya namin ang mga Liu. Kung talagang gusto mong pagalingin ang lolo ko, Bakit hindi mo siya ginising ng diretsyo? bakit kailangan gawin ang patay na muling nabuhay na ito? Malinaw na ito ay isang palusot. Liu Ruyan, huwag mong isipin na dahil ginamit mo ang isang bata para pumatay, ay hindi ka mananagot sa batas. Ikaw ang tunay na salarin sa likod ng pinsalang ginawa sa lolo mo. Agad na tumawag ng pulis para dakpin siya. Doktor, kumusta ang tatay ko? Hey, hey. Tio! Ililigtas kita, Tio. Hindi ko akalain na ganito ang magiging lolo. Ginamit niya talaga ang mahika para iligtas ako. Tunay siyang ang ating ninuno. Huwag kang magpaliwanag, nandito mismo ang tunay na ninuno. Maari pang mabuhay ang lolo mo noon. Pero dahil sa maliit na hayop na dinala mo, Naging sanhi ng gulo at namatay ang iyong lolo. kahit na ako'y isang kanlurang doktor, nakaaral din ako ng 8 taon ng acupuncture. Itong 3 puntos na ito ay kakaiba ang pagkakainiksyon. Sino ang nag-iniksyon nito? Ay, doktor. Ito'y ginawa ng batang iyon. Sinabi ko na, di ba? Isa siyang peke. Basta-basta lang siyang nag-iniksyon. Siya ang pumatay sa lolo ko. Paano pwedeng mangyari yon? Sa sobrang bata mo pa. Nakakagawa ka pa ng ganitong kahusay na paraan ng pagtusok. Di ba't lahat ng 3 turok ng doktor ay nasa tamang puntos? Pero itong 3 turok ay nasa tamang puntos ng buhay. At pati ang lalim at hina ng pagtusok ay tama. Walang mali. Para kang isang Diyos na doktor. Paano pwedeng mangyari yon? Dito ito itusok sa buhay na turok. Bakit namatay ang lolo ko dito? Ha? Lolo, Yatsam. Tatay, kumusta ka na? Ay naku, lolo. Sa wakas ayos ka na. Halos mabalisan na kami sa iyo. Tatay, sa mga araw na nagkasakit ka. Si Longlong ang laging nasa tabi mo. Maingat na inaalagaan araw-araw. Lahat ay pumayat ng malaki. Ay naku, ang pag-aalaga kay lolo ay isang natural na bagay. Basta't makakabuti si lolo. Anong pakialam ko kung maghirap pa ako? Parang isang dragon ang hirap. Parang usok. Nandito lang ako, Lolo. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, Lolo? Hahaha. Ayos na ako, sobra ang ganda ng pakiramdam ko. Parang 10 taon akong bumata. Hindi ko alam kung sino ang nakatulong sa akin, lolo. Ang ating mga ninuno ang tumulong sa inyo. Ito nga ang mga ninuno. Salamat sa mga ninuno na nagpatusok ng karayom sa inyo. Kaya kayo muling nabuhay. Oh. Ang ika-10 henerasyon na apo ng pamilya Liu, si Liu Chuanren, ay bumabati sa mga ninuno. Si Liu Chuanren ay bumabati sa mga ninuno. Sige na, gumuho na ang sakit mo, hindi na kailangang magbigay ng pagbati. Hindi pwedeng maniwala si lolo sa sinasabi ni Liu Ruyan. Anyway, hindi pa naman nakita ni lolo ang tunay na matandang ninuno. Epal, lolo. Huwag kang maniwala sa sinasabi ni Liu Ruyan. Ang sakit mo. Tunay na niligtas ng tunay na matandang ninuno. At itong batang ito, ay pinalabas lang ni Liu Ruyan na tao para magpanggap. Siya ang humarang sa atin na mailigtas ka. Gusto lang niyang patayin ka. Hindi totoo ang sinasabi ni Young Master Rulong. Lolo, hindi ako naghanap ng tao para magpanggap. Bagamat mukhang bata ito. Siya talaga ang ating ninuno. Baliw, ako ang gumamit ng kidan para buhayin ang aking apo. Paano mo nasabing ang batang ito ay ninuno? Ikaw talagang napakalaking kasalanan mo, yeah.
Sino naman ito, Dad? Siya ang tunay na ninuno. Ito naman ay si Tatay. Siya ang tunay na ninuno. Paano magkakaroon ng dalawang ninuno? Ay naku, Lolo. Ito ang tunay na ninuno. Ito ang flight number na ibinigay ng mga ninuno sa akin. Ako mismo ang pumunta sa paliparan para sunduin siya. Ang ninunong ito ay nakilala ko sa daan, Ethan. Nakilala sa daan. Ang karangalan ng ating mga ninuno ay mataas. Bakit ka naglilibot sa daan? At saka, sinasabi mong madali mong makikita kapag hanapin mo lang. Liwi Ruyan, maghanap ka lang ng isang batang magpapanggap na matandang ninuno. Para lang mapatay ang lolo at makuha ang ari-arian ng pamilya, di ba? Kayong mga supling, sobrang hangal talaga. Kakatapos ko lang gamitin ang 3 karayom para mailigtas ang apo. At kayo pa rin naniniwala na itong patay na mataba ay ang ating matandang ninuno. Nadaya ba kayo o sadyang sinadya? Tumahimik ka. Batang-bata ka pa, nagsisinungaling ka pa rin. Ang tatay ko ay nailigtas ng pang-uli ng lolo namin na panggagamot. Yung 3 karayom mo ay peke lang talaga. Yung 3 karayom mo ay peke lang talaga. Dok, sabi mo marunong kang mag-akupunktura. Alam mo ba kung ang 3 karayom na iyon ay totoo o peke? Ako'y kulang sa kaalaman. Kahit na medyo alam ko ang tradisyong Chinese medicine, hindi ako makapagsalita ng tiyak. Dahil si Lolo Liu ay nagising na nga. Una, magpapaalam na ako. Dahil ayos na ako. Hayaan na natin kung sino ang totoo at sino ang hindi. Ay, Lolo. Hindi pwedeng ganito na lang. Si Liu Ruyan ang humadlang sa amin para iligtas ka. Gusto lang niyang mapahamak ka. Ako, Nakaabisado na ng tatay ko na dumating na si second uncle at ang iba pa. Una, para ipagdiwang na gumaling ka na mula sa malubhang sakit. Pangalawa, para patunayan kung sino talaga ang tunay na ninuno. ayos kapag dumating ang mga apo. Pagsisisihan ninyo yan. Haha, pilit pa rin. Pagdating ng oras, ikaw na maliit na bastos. Hindi lang simpleng pagpalo ang abutin mo, Jene. Sige, hintayin natin kung ano ang mangyayari. Ninong Liu Chuani. Narinig kong may nagpapanggap dito bilang ninuno. Sino ba ang may lakas ng loob na magpabitin kay Liu Chuani? Sino ba ang may tapang na magpanggap na siksuan Song Liu Zhen? Ah, si ikalawang kapatid pala ang dumating. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Kapatid, ang ganda ng paggising mo, sobrang saya ko. Tumawag si Shi Zaigong sa akin. Sabi niya, may tao raw na nagkukunwaring lolo namin na nagpapagaling sa'yo. Pero ang totoo, gusto nilang saktan ang buhay mo. Ang pamilya namin, Liu, ay 1,000 taong matandang pamilya. Paano kami maaaring mabiktima ng ganitong mga walang kwentang paraan? Sino ba talaga? Siya ang anak ng pangalawang tiyuhin, maliit na bastardo. Ang batang ito ay nagpapanggap na ninuno. Kahit na ang batang ito ay nagpapanggap. May mga taong nasa likod niya. Sino ang nasa likod niya? Tiyak na hindi siya basta-basta papayag. Siya si Liu Ruyan. Pangalawang lolo, ako. Ang tapang mo. Kami sa pamilya Liu. Paano nagkaroon ng isang napakalaking rebelde na tulad mo? Talagang pinahiya mo ang mukha ng iyong yumaong ama. Ang ingay pagdating pa lang ay puro chika na. Hindi ba anak ito ni Zheng Shan? Nang bata ka, niyayakap pa kita. Nang bata ka, niyayakap pa kita. Itong batang ito ay walang kaalaman sa asal. Paano mo nagawang tawagin ang pangalan ng aking ama ng diretsyo? Ang aking tiyuhin ay profesor sa National Institute of Architecture. Sila ang mga taong bumubuo ng bansa. Hindi mo dapat bastusin at maliitin siya ng ganito. Sobra na ang ginawa mo. Ano bang meron ang mga talento mo? Hindi pa rin yan dahil sa proteksyon ng aming mga ninuno. Hindi mo talaga alam ang iyong lugar, maliit na walang kwentang tao. 2 pinsan ng aking lolo ay mga pinakamayayamang tao sa buong mundo. Ang ginagawa mo ay halos magpakamatay na. Tama, may isa pang si Liu Chuanwen. Anak ni Zheng Ting siya. Bakit hindi pa rin siya sumasamba sa akin kahit ako ang kanyang ninuno? Ikaw na walang alam na bata. Ikaw, pinapagalitan mo ako ng sobra. Kalmado ka lang. Mukhang hindi ka na bata ngayon. Huwag kang magpanik at agad na mamatay. Ikaw na walang kwentang anak. Tumahimik ka. Si Liu Ruyan, ang batang ito, sobrang arogante sa kanyang mga kilos at salita. Hindi lang nagkukunwaring matanda. Pinapahiya mo pa si Tia.
Dinadala mo siya sa bahay. Ginagulo ang pamilya. Ano ba talaga ang balak mo? Hindi ba halata kung ano? Para sa pera, siguro. Ang tindi ng puso mong siliruyan. Labis na mahal ka ni Lolo. Pero balak mong saktan siya. Pag nanakaw ng ari-arian, manahimik ka na. Sinasabi ninyong lahat na ako ay peke. Ang matabang iyon ay totoo. Paano kung magpaligsahan tayo? Batang walang karanasan. Akala mo ba natatakot ang lolo mo sa'yo? Nangahas kang magpanggap bilang ako. Ngayon, siguradong hinding-hindi ka nababalik, din eh. Lolo, mag-ingat ka nga. Liksad, siksyaw yan. Nakita mo rin ba? Paano ang tatlong mahuhusay na tao ay tumakas sa takot sa akin? Itong malaking mataba ay hindi talaga katapat ko. Xiaoan, ngayong araw ay ipapakita ko sa'yo. Kung sino talaga ang tunay na ninuno. Ano ba ito? Ninuno, anong nangyari? Imposible namang hindi makabuhat ng isang bata. Baka itong malaking mataba ay hindi tunay na ninuno. Pero paano magiging bata ang ating ninuno, di ba? Impossible ito. Bakit ang bigat ng batang ito? Sobrang taba, oras ko na para kumilos. Ah 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 ah. Hey ha ha ha. Ah 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 ah. Ay, tumatanda na. Napapagod na ako sa ilang sipalang. Ihatid mo sa akin ang isang baso ng tubig. CJ, salamat, ninuno. Ay, ninuno. Okay ka lang ba? Tumayo ka nga. Bibigyan kita ng dagdag na pera. Dagdag na pera. Hahaha, sa huli, ako ay nagmula sa pagiging kampiyon sa weightlifting. Mayroon pa rin akong ganitong pisikal na kakayahan. Hoy, Ginoong Liu. Sabi mo dagdagan mo ako ng pera. Tapat ka sa salita mo. Huwag nang paligoy-ligoy. Dali, sumama ka sa akin para saktan siya. Huwag nang paligoy-ligoy. Dali na. Pumunta ka, saktan mo siya. Bata ka pa, matagal na akong nag-practice. Iba yan sa katawan mong tao lang. Sa maliit mong bahagi lang yan. Ano pang pagiging asawa? Kami ang aming mga ninuno. Hindi kami makikipag-away sa isang batang gaya mo. Para hindi sabihin sa hinaharap na inaapi namin ang mga bata. Hindi nga ordinaryo ang aming mga ninuno. Kahit ganito na, kaya pa rin tumayo. Parang walang nangyari. Sobrang galing talaga. Mukhang malusog pa rin ang katawan mo, malaking taba. Ngayon, seryoso na ako. Iiset, tutukan mo. Ah 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 ah. Hala, tanda na talaga. Napapagod na agad sa ilang sipa. Dalhan mo ako ng tubig. CJ, apo ng mga ninuno. Salamat talaga. Ay naku, matandang ninuno. Ayos ka lang ba? Tumayo ka na. Magdadagdag ako ng pera para sa'yo. Magdadagdag ng pera. Haha, ako pa rin ang host na kampiyon ng grupo. Kaya naman, may kakayahan pa rin ako. Ay, Ginoo Liu, yung tungkol sa pagdadagdag ko ng pera, ano sa tingin mo? Tupdin mo ang salita mo. Huwag mong painitin ang ulo ko. Bumalik ka agad at tulungan mo akong suntukin siya. Tingnan mo ang suntok. Ahey, Lola Ninuno, hahaha.
Ayos ka dyan, maliit na bastos. Hindi sana kami, mga ninuno, kikilos laban sa'yo. Pero paulit-ulit kang nagpipilit. At nagawa mong saktan ang aming ninuno. Ngayon, hindi ka namin papatahimikin. Kung paano kami sa Liu pamilya ay nakakaakit ng respeto. Nabulag ka ba sa mata mo? Hindi ko pa nga siya napapalo. Lolo, Lola, nakita nyo rin ba? Ang aming matandang ninuno ay may pusong maawain. Hindi sana namin gustong makipaglaban sa kanya. Itong batang walang pakundangan na ito ay nakasakit sa aming matandang ninuno. Liu Zongyuan, saan ka nakakuha ng isang batang ligaw? Napakaswale. Maging sa pag-atake sa ating ninuno. Ngayon, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Ano na lang ang natira sa dangal ng pamilya Liu? Tawagin mo ang aking kapatid. Hindi pa klaro ang pangyayaring ito. Huwag ka munang. Kapatid, hindi ba ito malinaw? Kahit na maaga namatay ang ama ni Liu Ruyan. Sobrang bias mo naman. Tingnan mo, paano mo na siya naalagaan ng ganito? Ang aking pangalawang lolo, siya talaga ang ating ninuno. Noong naaksidente ako sa sasakyan, siya ang nagligtas sa akin. At pati na rin noong gumaling si lolo. Dahil iyon sa kanyang 3 karayom. Ang 3 karayom, hindi ba yan ang teknik ng ating ninuno? Bakit ka nagsasalita ng walang kwenta? Ako ang tunay na ninuno. Kung hindi ako, sino pa? Sabi ko lang, ako talaga ang tunay na lolo. Ako ang hindi marunong, sino ba? Hindi. Imposible, ikalawang lolo. Huwag kang maniniwala sa kanya. Malinaw na ang lolo ay gumagamit ng Reiki pill na inaral mula sa ating lolo. Ano ba yung 3-dimensional needle? Isa lang yun sa mga balita. Walang nakakita niyan kahit sino man. Hindi alam ni lolo ang tungkol sa 3 karayom na ito ni Tio. Baka ito ay isang nakakatawang kwento lamang. At ang batang ito ay nagsabi pa na kaya niyang gamitin ang 3 karayom, ha? Oh, naiintindihan ko na. May mga tao talagang seryoso sa mga nakakatawang kwento. Tinuruan ng batang ito tungkol sa 3 karayom. Mukhang nagkamali sila. Hindi ganito. Seryoso akong humihingi ng tulong kay lolo. Walang balak na saktan si lolo. Magsuka. Inaasa mo bang mamatay si lolo para makuha ang ari-arian? Hindi ka pa nga makapaghintay sa sandaling ito. Liu Ruyan, talagang masyado kang masama ang puso. Wala akong ganito. Bago pumanaw ang ate ko, ipinagkatiwala niya sa akin ikaw. Para na rin kitang ama. Ngayon, papalit ako sa iyong namatay na mga magulang. Ituturo ko sa iyo, isang anak na walang utang na loob. Ikaw, maliit na salot. Bitawan mo ako, kung hindi, sasaktan kita kasama niya, Jen. Asawa. Okay ka lang ba? Ikaw, bumalik ka na. Tatay, kung hindi mo pa siya mapipigilan, si Liu Ruyan ay nag-uutos. Itong maliit na salot, sa hinaharap, baka kahit ikaw ay maglakas loob na siyang saktan. Nakakainis. Nakakainis talaga. Tatawagan ko ang mga apo sa bundok. Para alagaan kayo ng pamilya ninyo. Maghanda kayong mapalo sa puwitan. Hello, sinadzao siya at Zengling ba ito? Sino yan? Hindi ko marinig. Hello, naririnig niyo ba ako? Sino ang hinahanap mo? Magsalita ka, hello. Anong kalokohan to? Hindi ba sinabi na pwede silang kontakin kung may kailangan? Bingi na ba ang tatay mo? Lumalala nga siya. Punta tayo sa ospital balang araw. Sobra na siyang edad, mahigit 100 na. Kung hindi na niya marinig, ayos lang. Hindi naman ito nakakaabala. Hindi pwede, matutulog na ako. Ang sarap ng masahe na ito ay... Matutulog din ako saglit. Sapat na. Huwag ka nang magpanggap pa. Liu Ruyan, naghahanap ka ng taong magpanggap na ninuno para saktan ang iyong lolo. At pinapinsala mo pa ang tunay na ninuno. Gumagawa ka ng ganitong malaking kasalanan laban sa pamilya. Dapat ngayong araw ay paalisin ka na ng pamilya Paihead. Maniwala kayo sa akin. Tunay nga siyang ninuno. Nakita ko na ang kanyang lakas. Talagang kaya niyang iligtas si lolo. Ruyan, may iba ka pa bang paraan? Para patunayan na ang batang hinanap mo ay tunay na ninuno. Ako, hindi niya kayang patunayan yon. Dahil, ang batang iyan ay hindi talaga ninuno. Ipasa mo agad. Tanggalin si Liu Ruyan mula sa talaan ng pamilya. At pati na rin ang maliit na bastardo na ito, na nanakit sa ating ninuno. Sisiguraduhin kong mamamatay kang walang libingan. At pati na rin ang maliit na bastardo na ito, na nanakit sa ating ninuno. Sisiguraduhin kong mamamatay kang walang libingan. Simula ngayon, Liu Ruyan, wala ka ng kaugnayan sa pamilya Liu.
Agad kang umalis sa pamilya Liu. Mabuting lolo. Hindi ko kailanman inisip na saktan ka. Dinala ko ang ating ninuno dito para lang iligtas ka. Anong klaseng panlilin lang yan? Hindi ka na miyembro ng pamilyang Liu. Ibigay mo ang mga shares ng Liu Group. Apo ng apo. Ang tunay mong hangarin ay ang kayamanan ng pamilya Liu. Hala, Ikaw na maliit na salot. Ano nung sinasabi mo? Kung sasabihin mo na ito ay usaping pamilya ng Liu. Ano nang kinalaman mo dito? ako ang nagtatag ng pamilya Liu. Wala bang kinalaman ito sa akin? Old Wang, huwag kang magbula-bula. Babasagin ko ang bibig mo. Ruyan, tingnan mo ang sitwasyong ito. Kung ibibigay mo ang bahagi ng pamilya Liu, maiiwasan mo ang ganitong nakakahiya na sitwasyon. Para na rin ito sa dangal ng Liu family. Yung shares ay ibinigay sa akin ng tatay ko. Bakit ko ba ibibigay sa inyo? Ay naku, hindi mo narinig sinasabi ni Second Grandpa. Hindi ka na parte ng Liu family. Ilabas mo na, ilabas mo na. Ibigay mo na agad, sapat na. Ilabas mo na, ilabas mo na. Ibigay mo na agad. Sapat na, asan na si Yuyan? Hindi pa nalilinaw ang bagay na ito. At patuloy kayong pumipilit. Nakalimutan niyo na ba ang aral ng pamilya Liu? May pag-ibig, may tiwala, may kabutihan, may pananabutan. Alam mo talaga ang aral ng pamilya Liu. Kayo, mga anak na walang isip, na naniniwala sa mga kasinungalingan, na walang pakialam sa ugnayang pamilya, nasaan ang pag-ibig, nasaan ang tiwala, nasaan ang kabutihan, nasaan ang pananabutan. Hindi pwedeng tanggalin ni Xia Oruyan ang pangalan mo sa talaan ng pamilya nang wala akong pahintulot. Walang sinuman ang pwedeng magtanggal ng pangalan mo sa talaan ng pamilya. Kung may mag-aalsa pa, pagtuturuan ko siya ng leksyon. Sino ba ang may lakas ng loob na turuan ako ng leksyon? Ang mga tao ng pamilya Liu ay talagang naglakas loob. Sino ba ang may lakas ng loob na turuan ako ng leksyon? Ang mga tao ng pamilya Liu ay talagang naglakas loob. Tao, dumating ka na rin. Sino ba talaga siya? Talagang naglakas loob siyang magpanggap na matandang ninuno. Ito ang batang ito. Hindi lang siya nagpanggap na matandang ninuno. Muling-muling pa siyang nang insulto kay Segundo. At saka, sino ba ang batang galing sa pamilya Liu? Alam ba niya? Ang matandang ninuno ay ang pinakamataas na nakatatandang sa aming pamilya Liu. Kung magpapanggap ka sa kanya, para kang naghahanap ng kamatayan. Maganda, maganda. Hindi ko akalain na sa kabila ng iyong edad ay mayroon ka ng ganitong lakas. Mukhang hindi rin lahat sa pamilya ng Liu ay walang silbi, ano? Walang kwenta, ang pinsan kong lalaki ay ang pinaka-krus na mandirigma sa Yuncheng. At siya pa ang pinuno ng Bureau of Security. Ang buong seguridad ng Yuncheng ay nasa ilalim ng kontrol ni Kuya Tao. Hurry up at yumuko at aminin ang pagkakamali. Ikaw na batang ito. Gusto mong yumuko at humingi ng tawad. Natatakot ako na hindi mo kayanin. Batang paslit, huwag masyadong magyabang. Ang libong taong pundasyon ng aming pamilya Liu. Ang dahilan kung bakit kami malakas ngayon, ay dahil sa mga biyaya ng aming mga ninuno. Paano ka nangahas na magpanggap na siya? Maniwala ka man o hindi, ipapasok kita sa walang katapusang impyerno. Bilang babala sa iba. Maniwala ka man o hindi, ipapasok kita sa walang katapusang impyerno. Bilang babala sa iba. Ang walang katapusang impyerno ay ang pinakamatinding impyerno. Sabi nila, walang nakalalabas na buhay mula doon. Bastos ka, ngayon pa lang, aminin mo na. Pwede pa kitang mapanatili bilang buo ang katawan. Kung hindi, huwag mong sisihin kami sa pang-aapi sa bata, ikalawang lolo. Hindi pa napapatunayan ang tungkol sa pinsan namin. Paano ka makakapagbigay ng huling hatol? At saka, yung laban kanina. Malinaw na nanalo ang matanda. Nakita ko lang siya bilang isang bata. Ayoko sanang sumugod. Yung batang ito ay nagtangka pang siraan ako. Natalo lang ako ng kaunti. Nga, isipin nyo. Paano magiging bata ang ating ninuno? Siguradong ang batang ito ay ginagamit ng mga may masamang balak para dito at magpanggap na totoo. Lolo, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ko kailanman hihingan ng tulong ang sinuman para saktan ka. Siya ang ating ninuno. Ganito na lang, dito rin ay may kapangyarihan si Rujian. Makipag-usap ng malaya sa mga ninuno. Tulad mo, Kian, tanungin mo ang mga ninuno. Sino ba talaga ang tunay na ninuno? Ay naku, Wala ang mga ninuno. Ang sarap talaga ng buhay ngayon. nitong mga nakaraang araw, ang dami kong ginawa. Sobrang pagod ako.
Hindi ko na maituwid ang aking likod. Kung hindi na babalik ang ating ninuno, Huwag kang magsalita ng kalokohan kung malaman ito ng ninuno. Tayo'y matatapos na. telepono ni Liu Ruqian, ang ating ina po. Baka may nangyaring masama sa ninuno. Oh, naiintindihan ko na. Siyempre, sila ang nag-utos sa atin na ibalik ang ninuno. Babalik na ang ninuno. Ay nako, natapos na ang ating magandang buhay. Hoy, anong ginagawa mo? Para lang hindi mo narinig ang tawag. Hayaan mo na yung mga apo. Mas makapag-alaga sila sa mga lolo't lola ng ilang araw. Mas masaya pa kami sa ilang araw na iyon. Haha, tama ka dyan. Haha, pero, Pero kung talagang hindi ka makatiis, ipapadala ko na lang ang anak kong si Liu Chuanwen para tingnan. Siyempre, siya ang pinakamayaman sa Yuncheng. Isa rin siyang nangungunang mayaman. Siya rin ang pinakamataas na antas sa pamilya Liu. totoo yan. Kapag nandyan siya, kahit nabutasin ng ating ninuno ang langit, kayang-kaya niyang ayusin ang lahat, hahaha. Sandali, hayaan mong ipadala ko ang larawan ng ating ninuno. Para hindi na siya malito at hindi makilala. Naku, paano kung ang batang ito ay talagang anak ko? Paano magiging bata ang ating ninuno? Ngayon ay ginagamit natin ang batang ito para patayin si Liu Ruyan. Kapag dumating ang oras na talagang humingi ng tawad sa ating ninuno, sasabihin na wala tayong kaalaman. Lahat ay dahil sa panlilin lang ng malaking batang ito. Ay ikaw, Maging kalmado ka sa mga sitwasyon. Kapag talagang nangyari na, lahat ng sisi ay ibabato natin sa malaking batang ito. kumusta ang chairman? Ano ang sinabi ng boss? Hindi sumasagot ang boss. Mukhang masaya ang mga inapo sa Tayanshan. Mukhang masaya ang kanilang buhay. Ako, ang kanilang ninuno, ay pinapabayaan at pinapahiya sa ibaba. Pagbalik, lahat kayo ay parurusahan, Huma. Mga walang muwang na bata. Huwag masyadong mayabang. Huwag isipin na hindi ko kayang tawagan. Hindi maaring ibulgar na ikaw ay nagpapanggap. Tao, kunin ang espada. Ang espadang ito ay tinatawag na Tiangang Jian. Ito ay ginawa mula sa Xuantay mula sa labas ng mundo. Mukhang 1 metro lamang ang haba ng espada. Ngunit ito ay may bigat na libu-libong kilo. Ito ba ay hindi ang aking dating espada, Tiangang? Matagal na tayong hindi nagkita, ngunit ito ay kasing talas pa rin ang dati. Madaling patunayan ito. Ang espadang ito ay tanging ang tunay na ninuno lamang ang makakagamit. Isang kamay ang madaling makakuha. Subukan inyong dalawa ngayon. Sino ang makakakuha? Siyempre ako, tunay na ninuno ng pamilya Li. Isang espada lamang. Hindi ko kayang hawakan ang 300 libra kong katawan, hindi ito basta-basta. Isang espada lang, hindi ba kayang pigilan ng aking ninuno? Go, ninuno! Ang ninuno ay ang pinakamataas sa pamilya Liu. Isang hakbang na lang sa pag-akyat sa pagiging Diyos. Iyan tiyak na walang problema. Apat. Hey, gumagalaw na. Ang aming ninuno ay nagtagumpay na itaas ang espadang Tiangang sa isang kamay. Patay na mataba. Ang paggamit ng lakas ay makakasira lamang sa iyong mga internal na organo. Mag-ingat ka na huwag mamatay sa pagputok ng ugat. Iyan batang pasaway ka. Maliit na bastardo, ang espadang Tiangang ay may bigat na libu-libong kilo. Ang aming ninuno ay nagtagumpay na itaas ito. Sapat na patunay na ang ating ninuno ay hindi ordinaryong tao. Nagsasalita ka dito ng walang kwenta. Hindi ba kaya mong buhatin? Ang maliit na Tiangang na espada, na aking nilalaro ng basta-basta lang. At ikaw pa ang nagmamayabang, maliit kang bata. Kung kaya mo talagang buhatin ang espada na ito, lahat kami sa pamilya Liu ay luluhod sa iyo. Ito ang sinabi mo ha. Ano ba? Ako ang nagsabi, di ba? Lakas mo. 乾坤动，万花莲就生动，抬手间波长虹，我与天斗，其乐无穷。Uy, gago ka. Payo ko sa'yo, huwag ka nang magpakamatapang. Kung may mangyari sa'yo, hindi kami mananagot. Iyan sa wakas lumabas na ang tunay mong anyo. Tingnan natin kung paano ka pa magmamaliit ngayon. Tatay, tingnan mo. Peke nga ang batang ito. Siya ay nilagay ni Liu Ruyan para maghasik ng gulo. Sinasabi pa nilang siya ang matandang ninuno ng pamilya Liu. Nakakatawa na parang gusto kang mapatawa ng sobra. Kuya,
Hindi kayang tanggapin ng pamilya Liu ang ganitong supling na walang respeto. Kung hindi mo kaya, ako na ang gagawa para sa'yo. Itataboy ko ang supling na walang utang na loob na ito mula sa pamilya Liu. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Paki-explain mo ng maayos sa lahat. Talagang gumamit ng mahika ang lolo ko para iligtas ako ngayon. Talagang siya ang aming ninuno. Ay, nakalimutan ko. May konting masamang espiritu itong Tian Shijian na ito na inatouch ko. Mahirap para sa karaniwang tao na buhatin ito. Siyang siya, buhat niya ang Tian Shijian ng napakadali. Yung malaking matabang tao kanina, nagdurugo ang bibig. Isang bata, pero walang kahirap-hirap. Hindi ba't siya talaga ang ninuno? Ang matandang ninuno ng pamilya Liu ay parang isang bata talaga. Sobrang katawa-tawa naman. Noong araw, natakot akong masira ng mga inapo ninyo ang aking tianggang na espada. Kaya nilagyan ko ito ng kaunting sumpa. Para maging napakabigat nito, parang may bigat na 1,000 kilo. Pero kanina ay tinanggal ko na iyon. Kaya ngayon, kahit sino ay madaling makakakuha nito. Paano ito posible? Siyempre possible. Hindi ako mahihirapan sa ganitong maliit na bagay tulad ng pagtanggal ng demonyo. Dahil ako ang tunay na ninuno ng pamilya Liu. Kalokohan yan. Malinaw na ako ang gumamit ng sariling lakas para paalisin ang demonyo. Kaya ako nasaktan. Ikaw na batang iyon. Kung hindi, paano mo mayaangat ang espada na ito? Ibig mong sabihin na ikaw ang nagtanggal ng demonyo sa espada na ito. Ang batang ito ay nagpapanggap lang naman. Sige, kung sinasabi mong ikaw ang nagpalayas ng masamang espiritu, subukan mong palayasin ulit. Lenwei. Sino? Magsalita ka ulit. Ipakita mo sa batang ito. Yan napaka-ambisyoso kahit walang masamang kapangyarihan. Parang hindi mo kami pinapansin, pamilya Liu. Lolo, kailangan mong ituwid ang mga bagay-bagay. Bigyan mo siya ng leksyon. Ngayon, hayaan mong buksan ng batang ito ang kanyang mga mata. Bakit ganito? Nabuhay ako ng 1,000 taon. Itong espada ay ako ang gumawa. Gusto kong mag-enchant, kaya mag-enchant. Gusto kong alisin, kaya alisin. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang batang ito ay may mga mahika. Tiyak na may mahika ang batang ito. Kung hindi, isa ka lang batang-bata. Paano mo mayaangat ang espadang Tianggang? Si Ruyan ay nahulog sa iyong mga mahika, hindi ba? Ano ba talaga ang balak mo? Gumamit ka ng ganitong mababang uri ng paraan. Pinapahiya mo ang aming ninuno sa Liu pamilya. Akala mo ba walang tao sa Liu pamilya? Napakalakas ng iyong loob. Ngayon, dapat mong turuan ng leksyon ang maliit na demonyong ito. Ibalik mo ang dangal ng Liu pamilya. Ang aking pinsan ay ang pinakamagaling na mandirigma sa Yongcheng. Kayang paluin ang bundok at guluhin ang lupa gamit ang 2 kamao. Batang hamak, maghanda ka ng mamatay. Ikaw. Nakaya mong mapigilan ang matinding kong kamao. Mamatay ka na. Nagalit si Qian Tangje. Batang hamak, tiyak kang mamamatay ngayon. Haha, dati ang Zileikwan ay kilala sa buong mundo. Tingnan mo itong maliit na bastos, hindi ka pa rin atras sa kabastusan. Ako na ang bahala sa'yo. Lenwei. Yo! Ang batang apo mong lalaki, magaling ka naman sa kung anumang kakayahan. Pero laban sa akin, mas mag-practice ka pa ng 100 taon. Heh! Diaboliko, nagmatigas kang ikaw ang matandang ninuno ng Liu. At paulit-ulit mong nasaktan ang aming mga nakatatanda sa Liu. Kahit papatayin nyo ang buong angkan namin sa Liu. Hindi kami susuko sa'yo. Nanghira ko ng 3 pinakamagaling sa Yongcheng. Kung mahirap harapin ng kapatid kong si Qiantang ang iyong demonyong kapangyarihan, hindi ako naniniwala na hindi kayo makakaya. Lumabas na kayo, 3 pinakamagaling. Paano nyo naging ganito ang sitwasyon?
Dahil sa isang bata, na aksidente ako sa sasakyan. Hindi naman ako nasaktan. Kung ganoon, ngayon na ang araw. Pinasugo ko kayo para tapusin ang isang maliit na halimaw. Tapos na ang trabaho. Kayo ay 10 milyon. Si Ginoong Liu. Kailangan naming sabihin kung sino. Iyan ang demonyong ito. Ay, nagkita na naman tayo, hahaha. Hoy, mahal. Malapit ka ng manganak. Sige, darating ako agad. Ginoong Liu, ang asawa ko ay manganganak ng pangalawang anak. Pupunta na ako sa ospital. Pag-usapan na lang natin ang tungkol kay Ginoong Liu sa susunod. Ay. Tama, kailangan ko ring pumunta sa ospital dahil manganganak na ang asawa ko. Bakit ka pupunta sa ospital? Manganganak ang asawa niya. Kami ay parang magkapatid. Ang asawa niya ay parang asawa ko rin. Kailangan ko ring pumunta sa ospital. Kailangan ko ring pumunta. Ilan ay? Huwag mo akong sabihan. Isang babae lang ba ang asawa niyo 3? Siyempre hindi. Narinig mo na kanina. Sila ang may pangalawang anak. Ako ang may isa. Umalis na, paalam. Paalam kayong mga kabataan. Sige na. Ayoko nang alalahanin ang nakaraan. Ngayon, bilang matandang ninuno, utos ko sa inyo. Ihulog mo itong patay na mataba sa labas, ha? Ikaw na maliit na pango. Kahit gaano pa kalakas ang iyong mahika, hindi ka namin tatanggapin. Kami mga tagapagmana ng Liu ay may dangal. Kung kailangan, papatayin ka namin. Bata, kahit hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Ngunit ang aming lumang ninuno sa Liu, hindi basta-basta pwedeng gayahin. Ngayon, maaari na akong magpahintulot. Kung muling mangahas kang magsalita ng ganito, huwag mong sisihin ang pamilya Liu kung kami magiging walang awa. Paano magkakaroon ng mga katulad ninyo sa pamilya Liu? Nakasing bobo ng baboy. Nakakainis. Lolo, baka mas mabuting umuwi ka na at magpahinga. Dahil okay na ang sakit ni Lolo. Bakit ka natatakot na mahuli? Hindi na kayang itago. Nagpapanggap na lolo at pinapabagsak ang mga nakatatanda sa pamilya Liu, tapos gusto mong tumakas, Gine. Ano pa ang gusto nyo? Pagsabihin mo ang batang ito na lumuhod at humingi ng tawad. Sigurado ka bang gusto mong lumuhod ako para sa inyo? Hindi ba dapat ikaw ang lumuhod? Kung kailangan, maaari akong lumuhod. Pero natatakot akong hindi nyo ito kakayanin. Bata, mas mabuti pang lumuhod ka at humingi ng tawad agad. Kung hindi, hindi kayo magkakaroon ng magandang kapalaran ni Liu Hongyan. Puta. Ay. Wang. Lesiu. Si Tersero na ang dumating. Tersero, panganay na Tersero. Bakit ka nandito? Alam mo bang may nagpanggap na matandang ninuno para magtanong? Mukhang nakarating na ito sa taas. Pinapunta siya dito para patunayan ang pagkakakilanlan ng matanda. Ito ang pinakamataas na antas sa pamilya Liu sa kasalukuyan. Si Liu Chuanwen ay isang yaman na kayang tumbasan ang isang bansa. Ang kanyang ari-arian ay kabuuan ng mga pinakamayayamang tao sa mundo sa nangungunang 100. Ang buong ekonomiya ng Yuncheng ay nasa kanyang mga kamay. Talagang kahanga-hanga ang pamilya Liu na mayroong 1,000 taon ng kasaysayan. Lahat sila ay mga natatanging talento. Aba, Tito, anong ginagawa mo rito? Sino ang pinapapagsalita mong lumuhod kanina? Itong maliit na bastardo. Hindi lang niya pinapanggap na ninuno. Ninira pa niya ang pamilya Liu. Kaya't ako'y nagagalit. Tito, bakit mo ginagawa ito? Ang batang ito ay mayabang. Akala niya siya ay ninuno. Ginagawa rin namin ito para ipagtanggol ang pangalan ng pamilya Liu. Kaya tinuturuan namin siya ng leksyon. Tama, Tito. Baka naman ikaw ay naimpluwensyahan ng masamang espiritu. Ah, Lolo. Ano bang nangyayari sa'yo? Mahal na apo. Dapat kang nandito para ayusin ang gulo para sa akin. Bakit ka nagsimula ng gulo ng walang dahilan? Sino ka? Ako ang matandang ninuno ng inyong Liu family. Ang batang apo ni Xuan, kapag nakita ako, dapat magpahayag ng paggalang. Paano ka nakalaban ng batang Xuan na ito? Para kang nagsasagawa ng malaking paglabag sa batas. Katropa, ito ang ating matandang ninuno. Paano mo magagawa ito? Tatay na 3. Ito ay sa aming pamilya Liu. Pinakamataas na dangal na ninuno. Paano mo siya nagawang hampasin? Hintayin niyo ako. Babayaran ko kayo ng utang na loob mamaya. Si Liu Chuanwen, anak ni Liu Zhenting ng pamilya Liu, ay bumabati sa ninuno.
Hindi ba ito ang anak ni Zengting? Kamakailan lang ay pinag-uusapan ka pa namin sa bundok. Ngunit heto, lumaki ka na pala. Hindi ka pani-paniwala na ang ikatlong tiyo ay lumuhod sa batang ito. Posible bang ang batang ito nga ang tunay na ninuno? Sabi ko na si Ruyan, hindi niya ako maaring saktan. Ngayon na maliwanag na ang katotohanan. Nakarelax na ako. Si Sanshu ang tunay na ninuno. 才是真的老祖宗。 Si Sanshu, ang ninuno, ay palaging nagtatago sa bundok. Hindi kailanman nagpakita. Baka nagkamali ka. Ang ina ko ay nagdala ng litrato ng ninuno mula sa Tianshan. Paano ako magkakamali? Bumaba na ang ninuno. Maraming aponiksuan ang nagkukulang. Ito ay isang kabiguan sa tungkulin. Pakiusap, parusahan niyo ang aming mga ninuno. Ang aming mga ninuno ay mga taong walang mata. Pakiusap, parusahan niyo sila. Ang mga aponiksuan na kamakailan lang ay nakasakit. Pakiusap, patawarin niyo sila. Sige na, ang mga hindi nakakaalam ay hindi mananagot. Ang mga aponiksuan na walang mata. Maaaring patawan ng kaunting parusa. Lahat tumayo na. Ngunit ang tabaing ito ay nagpapanggap na ako ang iyong apo. Alam mo na ba kung ano ang dapat gawin? Apo, hindi ko sinasadya na magpanggap sa'yo. May nag-utos sa akin. Kaya ako nagpakilala. Nasa utos ng iba. Sino ang may ganitong lakas ng loob na magsabi? Ito ay... Ikaw, si Raulo. Paano ka nangahas manloko sa akin? Ginoliw, Ginoliw. Hindi ka pwedeng magbago ng ugali at hindi kilalanin ako. Anong ibig sabihin ni Ginooliw nito? Si Ginooliw ang nag-utos sa akin na magpanggap na matandang ninuno. Sabi niya kung gagamitin ko siya para makuha ang ari-arian ng Liu. Ibibigay niya sa akin ang 1 milyong yuan. Batang pasaway, papatayin kita. Ako itong matabang na ito. Malinaw na nilalait niya ang anak ko. Bakit hindi mo muna tinanong ng maayos? Diretso mo nang sinaktan ang anak ko. Kailangan pa bang tanungin? May nagsabi na eh. Lahat ng ninuno ko, dahil sa akin hindi na ituro ng maayos ang anak. Kasalanan ko lahat. Ngayon, palalayasin ko ang maliit na hayop na ito sa pamilya Liu. Simula ngayon, hindi siya papayagang tumapak kahit isang hakbang sa pamilya Liu. Tatay, noon din ako ay nadala ng emosyon. Tay, nagkamali ako. Nagkamali ako, Tay. Naghanap ka ng tao para magpanggap na ako. Para lang pumatay sa aking inapo. Hindi ka karapat-dapat na maging tagapagmana ng pamilyang Liu. Ito ang iyong apo. Ano ang gusto mong gawin? Lolo, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Lolo, sana patawarin mo ako. Lene. Dahil nandito ang ating ninuno. Ay siya na ang bahala. Si Aiken Rulong ay iyong tunay na anak. Tulungan mo siya. Lahat ng ito ay dahil sa iyong pag-aalaga at pag-arte. Kaya siya napapahamak. Gumawa siya ng napakalaking kasalanan. Ngayon na nandito ang ating ninuno. Walang makakatulong sa kanya. Ngayon ay itatapon ko kayo sa walang katapusang impyerno, tao. Sino ang may lakas ng loob? Hahaha. Ay, talaga namang isang magandang palabas ito. Hindi ko inakala na ang pamilya Liu ay magiging ganito kasama sa kanilang mga inapo. Madali lang silang itinatapon sa impyerno. Medyo walang puso naman yata. Sino ka ba para pakialaman ang mga bagay ng pamilya Liu? Ako si Fu, yan tao ng pamilyang Fu sa South City. Mahal na pamilya, ilalagay ko na ang mga salita ko dito. Sino ang parurusahan ng pamilya Liu? Sino man ang parusahan nyo, kami sa pamilya Fu ang magpoprotekta. Ang laki ng iyong bibig. Alam mo ba kung ano ang katayuan ng pamilya Liu sa Yongcheng? Nagmamalakas ka dito. Isang walang huwang na tao na hindi alam ang kanyang kalagayan. Parang naghahanap ka ng kamatayan. Tangje, ayos ka lang ba? Kaya mong madaling pigilan ang mga sipa. Ano bang pinagmulan ng batang mayaman na ito? Kailangan silang makontrol agad. Parang langgam na humaharang sa gulong. Sino ka ba talaga? Ano ang balak mo sa pamilya Liu? Bakit sobrang malupit ng iyong mga hakbang? Gusto mo bang pumatay? Bakit hindi ko kailanman narinig ang tungkol sa mga mayayaman sa Timog Lungsod?
Wala akong narinig. Sige, ipapakita namin sa inyo ang pamilya Liu ngayon. Ang lakas ng pamilya namin. Ah, bata na walang alam. Sino ba talaga siya? Kasing lakas ng ating lolo ang kakayahan niya. Dahil limitado ang katawan ko bilang bata. Ngayon, kaya ko lang magamit ang 30% ng aking lakas. Hindi pa pala ako kalaban niya. Ang matandang angka ng Liu ay ganoon lang. Hindi ako kalaban niya ng mag-isa. Nakakainip. Ako'y nagdedeklara mula ngayon. Ang mundo ay nasa aming mga mayayamang pamilya. Kabilang na ang inyong pamilya Liu. Sino ka ba talaga? Namang himasok sa aming pamilya Liu. Ito ay... Liu Chengfeng, winawasak mo ang 100 taong pundasyon ng pamilya Fu. Para lang makamit ang iyong daan sa pag-akyat sa espiritu. Kahit mamatay ako, hindi kita papayagang magtagumpay. Ang pamilya Fu ay nakipagsabuatan sa masasama. Gumagawa ng masama. Para sa kapakanan ng pamilya, nakipagsabuatan pa sa mga dayuhan. Aking mga ninuno, ang layunin ko lang ay ituwid ang mali. At itaguyod ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, nais kong hanapin ang iyong lolo. Para itanong kung paano niya kayo tinuruan bilang mga supling. Yenny, hindi niya alam na matagal nang hindi nakikialam ang matandang iyon sa mundo. At ano ang magagawa niya sa akin? Ganito pala ang paggalang ng pamilya sa mga ninuno. Sayang ang pagpapasa ko ng biyaya ng pamilya Liu sa inyo. Yenny, kung hindi lang ang matandang si Gu Cheng yan, na nagpasok sa pamilya Gu sa ilalim ng pamilya Liu, bakit hindi pa rin matanggap ng pamilya Gu na sila ay nagmula sa ninuno? Hindi kami basta-basta susuko. Anong magagawa ko? Siguradong talunin namin ang pamilya Liu. Ipapakita namin na ang pamilya Gu ang tunay na pinakamalakas sa buong mundo. Ah, ikaw pala ay apo ni Fu Ziyuan. Bakit hindi mo sinabi na matagal na kaming magkakilala? Bakit hindi mo sinabi na matagal na kaming magkakilala? Yun ang lolo ko ay si Fu Wei. Hindi siya si Fu Zinian. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka naman gaanong matanda. Bakit ang init ng ulo mo? Kalmado ka lang. Ikaw ang magpapanatili sa aking kalmado. Noong mga panahong iyon, sinira ng pamilyang Liu ang aming daang taong yaman. Halos tuluyang nawala. Sa wakas, muling bumangon tayo ngayon. Alam mo ba kung ano ang tradisyon ng pamilya Fu? Wasakin ang pamilya Liu para maghiganti sa pamilya Fu. Ngayon, gusto kong makita. Paano kayo maghihiganti sa pamilya Liu? Yele, walang problema. Ito ang ipinangako ni Liu Rulong. 20% ng shares ng Liu Group. At tungkol sa malaking bahay ng pamilya Liu. Ikaw na anak na Suel. Rulong, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo ng maayos sa lahat. Lahat ito ay dahil kay Lolo. Ibinigay mo ang grupo kay Liu Ruyan para pamahalaan. Alam kong wala na akong pag-asa. May isang kaibigan na nagdala sa akin sa iligal na sugal sa dagat. Sabi nila kikita ako ng malaki. Pero sino ang nakakaalam na malas ang aking swerte? Lalong-lalo pang nalulugi. Ikaw. Humiram si Liu Luo ng 70 bilyong yuan mula sa akin. Kung hindi niya mababayaran ang perang ito, ibabawas ko ang 20% na bahagi niya. At pati na rin ang bahay na ito. Hahaha, 70 bilyon lang naman yon. Akala mo ba hindi kayang bayaran ng pamilya Liu? Huwag mo namang maliitin ang pamilya Liu. Ang mga inapo ng pamilya Liu ay nasa buong mundo. Huwag sabihin ang 70 bilyon. Kahit na 70 trilyon, maliit na bagay lang yan. Alam ko, ang perang yan ay tila napakaliit para sa inyo. Hindi yan makakapigil sa pamilya Liu. Ngunit ito ay isang kasunduan na ginawa ng aming ninuno. Ito ay isang kasunduan ng kasal na itinakda para sa mga pamilya Liu at Li. Nakasulat ng malinaw dito na ang ika-12 henerasyon ng angkan ni Liu ay ipinakasal sa aming ama. Ako, bilang apo, ay palaging sumusunod sa utos ng aming lolo. Inilalok ko ito sa safe.
Paano ito napunta sa iyong kamay? Ito ay isang bahay, isang bahay. Hindi madaling mapanatili ang ari-arian. Ang manipis na papel na ito ay regalo ng mga ninuno. Ibig sabihin, walang sinuman ang maaaring pawalang bisa ang kasunduang ito sa kasal. Ayos ka lang ba, maliit na dalaga? Ano? Ako nga pala ang Liu, na tagapagmana ng pamilyang Liu na may pambihirang ganda. Ako nga ang tuwirang tagapagmana ng aming mga ninuno. Hindi pwede, ang tagapagmana ng pamilyang Liu ay dapat mag-asawa ng babae, hindi lalaki. Kung hindi, mawawala ang libong taong swerte ng pamilyang Liu. Ngunit hindi ko inasahan na ang tuwirang tagapagmana ay si Xia Oruyan. Siya ay maaari lamang maging ina po, hindi makapag-asawa. Kung hindi siya mag-aasawa, ang pamilya ni Liu ay haharap sa malaking pagsubok. Sa oras na yon, ang pamilya ni Liu ay ganap na mawawasak. Ikaw, matandang ninuno, ay mahahayag sa tunay mong anyo at tuluyang mawawala. Kung siya ay mag-aasawa kay Liu Ruyan, ang pamilya ni Liu ay mawawalan lamang ng kaunting kapalaran. Kami, pamilya ng Fiu, ay magbibigay sa inyo ng ilang biyaya. Pagkalipas ng 3 araw, dadalhin ko si Liu Ruyan bilang aking asawa. Sa oras na yon, hindi mo na kailangang bayaran ang utang mo. Dahil lahat ng pag-aari ng pamilya Liu ay magiging pag-aari na ng pamilyang Fiu. Apo ng ninuno, talaga bang ikaw mismo ang sumulat ng kasulatan ng kasal na iyon? Apo ng ninuno, totoo ang sinasabi ni Fu Yantao tungkol sa utang. Pero may matinding alitan ang pamilya Liu at Fiu. Paano mo nga ba naibigay ang pangakong ito sa kasal? Ay, kasalanan ko talaga noon. Noong kabataan ko, bilang isang batang nakababatang anak, nagpunta ako sa bahay niyo para makipagkita sa inyong matandang ninuno, ang pamilya Fiu. Ang pamilya namin, Fiu, ay nagmula sa inyo bilang anak ng pangunahing asawa o sa isang mapagkakatiwalaang asawa. Hindi ko alam kung maalala pa niyo. Isang anak ng isang kamag-anak ng mapagkakatiwalaang asawa ang pumunta sa akin, may kailangan. Sa totoo lang, isa rin akong apo ninyo sa labas. Dumating ako ngayon upang humingi ng tulong sa matandang ninuno namin, ang pamilya Fiu. Ipaliwanag mo ng mabuti. Ang pamilya namin, Fiu, ay nagmula sa isang anak ng isang mapagkakatiwalaang asawa. Ang mga supling ay walang tamang pangalan. Walang maayos na salita, walang proteksyon mula sa mga ninuno. Kaya't naghihirap at nagdurusa. Sana'y pagpalain ng mga ninuno ang aming mayamang pamilya at mapasama sa sangay ng pamilya Liu. At maibahagi ang ilang biyaya sa amin. Dahil ginugulo ninyo ang mga mahalagang gawain ng pamilya Liu. Paano ko kayo mapoprotektahan? Maaari bang ipagkaloob ng mga ninuno ang kasal sa pagitan ng pamilya Liu at Fiu? Sa ganitong paraan, makakatanggap din ng biyaya ang aming pamilya Fiu. Ganito na lang, ang mga kasal ng pamilya Liu sa kasalukuyan ay naayos na. Mukhang kailangang maghintay pa ng 800 taon. Pagkatapos ng 800 taon, ha? Ngayon, ang pamilya Fu ay dumaranas ng kapahamakan. Hindi pa ang tamang panahon. Kung kayo ay magiging tapat na tao, marahil pagkatapos ng 800 taon ay may pag-asa pa. CJ. Hindi ko inakala ito. May mga tagapagmana pa pala ang mayamang pamilya. Talagang dinala nila ang kasulatan ng kasal at dumating dito. Talagang kinuha pa niya ang kasal na ito at hinanap ka. Yung lolo natin. Matutulungan pa kaya natin itong maayos? Maaaring maresolba naman. Pero, lolo, kung ikakasal ako sa pamilyang Fiu, sa pamilyang Liu, baka mawala na ang lahat ng swerte. Kahit na bumagsak ang Liu, basta't buhay pa tayo. Hindi rin mawawala ang espiritu natin, lolo. Hindi pwede kang lumabas at magpakasal sa mayaman. Kahit paharapin mo ang sakuna. Hindi ka pwedeng magpaalipin sa mayaman. Lesat pero, patay na ang tao. Ang nakakatawa pa, ang huli pa ring tumawa ay ang mayaman. Basta may natira pang green na bundok. Hindi ka matatakot na walang panggatong. Ay nako, baka pwede naman ang usok. Maari kang magpakasal muna. Pagkatapos kami sa pamilya Liu ay mag-isip ng paraan. Para labanan ang matandang ninuno ng pamilya Liu. Sa tingin ko, tama si Rulong. Ikakasal ako. Kahit papaano, mapapanatili nito ang buhay ng mga tao sa pamilya Liu. Kahit papaano, nandyan ka pa, ninuno. Muling makababalik ang pamilya Liu. Dahil sa hindi maiiwasang pagsubok. Mas mabuti pang hindi na lang ikasal si Ruyan. Sama-sama tayong labanan ang pagsubok. Alaynan,
Lola, mag-isip ka pa ng paraan. Sa ugali ng mayamang pamilya kanina. Kung ikakasal siya ngayon doon, hindi natin alam kung anong kalupitan ang mararanasan niya. Pakituro po, Lola. Meron na tayong ilang usapin. Kailangan nating simulan ulit mula sa simula. Ano? Ano ang kailangan ni Lola na gawin namin? Tulungan niyo akong saktan ng husto ang mga apo ko. Parang bukal. Babalik ka sa utos ng hukbo. Ipapaabot kay Fu family ang 30 ng buwan. Maghanda na rin. Sina Lolo, Tio, at Tio ang bumalik na rin para maghanda. Lalaban tayo hanggang sa dulo laban sa Fu family. Pero yan ay isang kalamidad mula sa langit. Paano kalalaban, din? Tama, Sir Yu. Dumarating na ang kapahamakan mula sa langit. Paano tayo lalaban sa langit? Lolo, kung ako ba ang mamamatay? Maaari bang mawala ang kapahamakan? Lolo, ano ang balak mong gawin? Kung ako ay mamatay, ang kasunduan sa kasal ay mawawalang bisa. Mapapanatili ang kapalaran ng pamilya Liu. At hindi na kailangang pagdanasin ng lahat ang kapahamakan mula sa langit. Hindi pwede, huwag kang mawala ng pag-asa. Lolo, may paraan ako. Lolo, sa totoo lang, ito na ang huling paraan. Tumahimik ka. Ikaw ang kahihiyan ng pamilyang Liu. Walang karapatan kang magsalita. Lolo, natalo lang ako ng konting pera sa sugal. Hindi ako ang nagdala ng kapahamakan na ito. Sino, ako ba ang ninuno namin? Siya mismo ang sumulat ng dokumento. Ikaw, gago. Gusto mo pang ipasa ang sisi sa mga ninuno? Sino ba ang nagpapanggap at nagpapakita ng kababalaghan? Ikaw, maliit na peste. Pati ako, ang ninuno, ang gusto mong pagdahilan, karapat-dapat kang sampalin. Ay, ninuno. Nagkamali ako, ninuno, ina. Kumusta na ang ninuno? Nahanap na ba ang solusyon? Siyempre meron. Walang sinuman ang makakapanggulo sa ating ninuno. Si Liu Jia, si Xiao Ruyan. Sumama ka sa akin para makilala ang iyong asawa, mahal. Hay, sino bang batang ganito kamakulit? Ikaw si Fuyanbo, di ba? Kilalang kilala mo ako. Bagamat medyo mahirap nga. Saka, pangkaraniwan lang ang itsura. Pero mukhang mabait ang tao. Hoy, bata. Ano bang balak mo? Bakit ka pa nakatayo dyan? Dumating na ang asawa mo. Iyan asawa ko. Ipakilala ko. Ito ang aking apo sa tuhod, si Liu Ruyan. Siya ang itinakda kong tao para sa iyo. Ninuno ni Fuyanbo. Anong nangyayari? Sino pa ba? Baka naman basta-basta akong magpakasal sa isang tao. At makakatulong na akong pigilin ang pagsubok ng langit para sa pamilya Liu. Hindi ka basta-basta mag-aasawa. Siya ang taong nakasaad sa aking kasunduan sa kasal. Anong ibig mong sabihin? Siya ang tunay na apo ng pamilya Fu, si Fuyanbo. Ha ha ha. Fu Zinian, lumabas ka. Ah, nandito na ang matandang ninuno natin. Matagal nang hindi nagkikita. Talaga kayong tumatanda ng mas bata pa. Huwag mo namang magpapansin. Ano na ang ginagawa ng mga apo ni Fu? Hinahayaan nilang gamitin ang kasal na iyon para manguyam sa akin. Hindi ba't ibinalik mo na ang kasal na yon sa Liu family noon? Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ay, ang iyong apo na si Fu Yan tao. Akala ko ba ay isang kasinungalingan lang ang marriage contract na yun na hawak niya para utusan kami sa Liu family. Kung hindi namin ipapakasal si Xiao Ruyan sa kanya, magdudulot ito ng kalamidad mula sa langit. Ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Sayang naman ang Liu family, na sa maraming taon ay nagbahagi kami ng magandang balita sa inyo, mayayaman. Kung hindi ganito, hindi sana ninyo narating ang inyong mga tagumpay ngayon. Pasensya na, pasensya na. Ito ay lahat dahil sa mga nakababata na nagpakamatay. Sasaliksikin ko ito ngayon.
Hindi matandang ninuno. Ang aking tunay na apo ay hindi si Fuyan Tao, kundi si Fuyan Bo. Ah, ibig sabihin, ang tunay na may kasunduan sa iyo ay hindi ang mababang uri at walang hiya na si Fuyan Tao, kundi itong si Fuyan Bo na may mukhang tanga. Pero ang pamilya Fu ay isang malaking pamilya. Paano siya naging delivery rider? Nawala ang nanay ko noong bata pa ako. Simula nang dumating ang babaeng iyon, palagi niya akong inaabuso. Namatay ang tatay ko. Sila ni Fuyan Tao ang kumuha sa lahat ng ari-arian ng pamilya namin. Ako ang unang pinalayas. Dinala ko si Fuyan Bo para makilala ang kanyang lahi. Si Ruyan, umuwi ka na muna at maghintay na lang na magpakasal, okay? Hindi pa ba bumalik ang matandang ninuno? Hindi pa umuwi ang matandang ninuno kasama si Ruyan buong magdamag. Hindi alam kung nasaan. Hindi kaya dinala ni matandang ninuno si Ruyan at tumakas. May mga mayamang tao na pumunta dito. Mapapahamak tayo nitong mga tao. Sige, tumakbo na rin tayo. Hindi pwede, anong takbuhan? Ganito lang ba ang katapangan ng pamilya namin, Liu? Kahit anong pagsubok, kami sa pamilyang Liu ay makikipaglaban hanggang sa dulo sa pamilyang Fu. Ay, ang saya naman dito. Mukhang kumpleto na ang lahat. Kaya't simulan na natin. Fuyan Tao, binabalaan kita. Magsitakas ka na sa pamilyang Liu. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Hindi ko ibibigay ang aking kagandahan sa'yo. At saka, huwag mong isipin na makakakuha ka ng kahit isang sentimo mula sa pamilya Liu. Akala nyo ba ang pamilya Liu ay pareho pa rin ng dati? Anong ibig mong sabihin? Ngayong umaga lang, nagbigay na ang Ministry of Defense ng huling ultimatum sa'yo. Tinanggal ka na sa pwesto at sinisiyasat. Ano? Bakit nandito pa kayo? Hindi na siya ang commander ng security team ngayon. Bakit hindi pa kayo umalis? Pasensya na, Komandante Liu. Ay, ano pa ang hinihintay ninyo? Naghihintay kayo sa inyong mahal na Liu Chuanwen, di ba? Huwag kayong mag-alala, hindi na siya makakarating. Ano ibig mong sabihin dyan? Ngayong umaga pa lang. Maraming investors ng Liu Group ang nag-withdraw ng kanilang puhunan at lumipat sa aming Fu Group. Kaya bumagsak ng malaki ang presyo ng stocks. Ngayon ay nagmamadali siya at nag-explain sa mga shareholder. Ano? Totoo bang ang langit ay nais akong pumanaw, Liu family? Ano? Totoo bang ang langit ay nais akong pumanaw, Liu family? Sobrang pang-aapi. Zuxin. Pinapayuhan ko kayong agad na ibigay si Liu Ruyan. Kung hindi, kayong lahat ay mamamatay. Hindi maaaring si Zuxin. Hindi ako mag-aasawa sa'yo, ikaw na walang kahihiyan. Itay. Ikaw na maliit na hayop. Nangahas ka pang saktan ng aking ama. Talagang wala kang galang sa matatanda. Malapit ka na sa kamatayan. Bakit ka pa nag-aasal ng ganon sa harap ko? Kailangan ko bang magbigay ng respeto sa inyo? Kung hindi dahil sa inyo, pamilyang Liu, hindi sana kami, pamilyang Fu, nagdaranas ng ganitong mga sakuna. Halos mapatay ka na sana. Buti na lang nakita ko ang notes ng pag-restore ng lolo ko. Doon ko nalaman na sobrang walang hiya ang pamilya ni Liu. Ngayon ay nagkaganito ang kapalaran nyo. Lahat ito ay dahil sa inyo, sariling kasalanan. Ang ina ni Haring ay masama ang ugali. Ang matandang angkan ng Liu ang tunay na nagbalik sa tama at nagsulong ng katarungan, samantalang ang mayayamang pamilya nyo ang karapat-dapat sa parusa. Ipapaulit ko sa iyo ang huli kong sasabihin. Ibigay mo sa akin si Liu Ruyan. Ang tigas talaga ng buto ng pamilya Liu nyo. CJ, gusto kong makita kung ang buto ng pamilya Liu nyo o ang kamao ko ang mas matigas. Lahat kayo maghanda ng mamatay. Tigilan nyo. Fuyan Tao, ano ba ang gagawin mo? Mahal, inakala kong tatakbo ka para iwasan ang kasal. Sasabihin ko sa'yo, kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal sa'yo. Kailanman hindi. Hindi ganoon kadaling mamatay. Kahit ayaw mo, kailangan mong magpakasal ngayon. Kung hindi, mamamatay silang lahat. Kahit ayaw mo, kailangan mong magpakasal ngayon. Kung hindi, mamamatay silang lahat.
Hindi pwede, Ruyan. Huwag mo siyang pakinggan. Ang pamilya naming Liu, hindi kailangang iligtas ng kasal ng isang babae. Tungkol kay Ruyan, pakinggan mo ang lolo mo. Ang pamilya naming Liu ay tiyak na lalaban hanggang dulo sa pamilya Fu. Hindi ba? Kung ipapakasal mo ako, pababayaan mo siya. Siyempre, kung ipapakasal mo ako, ikaw ang magiging asawa ko. Tayo ay parang isang pamilya na. Paano ko kaya sasaktan ang aking sariling pamilya? Hindi ba? CJ, Ako ay handa ng magpakasal. Nakahanda na ang sasakyan sa labas ng matagal na. Inihanda ko na rin ang kasal para sa'yo. Nandito na ang lahat ng mga kilalang tao sa Yon City. Kulang na lang ang nobya mo. Dalhin niyo lahat ng tao palayo sa akin. Hayaan ding masaksihan ng pamilya Liu ang ating kasal. Tara na. sino ba talaga ang may-ari ng mayamang pamilya na ito? Napaka-impluensyado niya na makakasal sa anak na babae ng pamilya Liu, si Liu Ruyan. At saka, binili niya ang 70% ng bahagi ng Liu Chuanwen sa Liu Group. Sobrang yaman niya. Sa pagkakataong ito, pakikipag-alyansa sa mayamang pamilya. Malakas na pagsasama. Pagkatapos nito, ang pamilya ni Fu at ang pamilya ni Liu ay pwedeng magharing ng mundo. Malugod naming tinatanggap ang mga bisita sa kasal ni na Fu at Liu. Inaanyayahan namin ang bagong kasal na pumasok. Malugod kayong inimbitahan sa kasal ko at ni Ruyan. Ngayon, pakiusap magpalitan ng singsing ang dalawang bagong kasal. Isuot na ninyo. Ayaw mo bang makita ang mga tao sa Liu na mamatay sa harap mo? Woo! You, wala kang karapatang magpakasal kay Ruyan. Wala kang karapatang magpakasal kay Ruyan. Lolo, dumating ka na sa wakas. Bakit ka nandito? Para sa kasal ng apo ng pamilya Liu. Hindi ba ako, bilang lolo, ay pwedeng dumalo? Matagal ko nang narinig na ang lolo ng pamilya Liu ay isang bata. Ngayon, mukhang totoo nga. Kahit isang bata ay kayang maging lolo. Kaya pala ganito ang kalagayan ng pamilya Liu. Ano ang alam ninyo? Kung hindi dahil nabigo akong malampasan ang pagsubok 5 taon na ang nakalipas. At naipit sa katawan ng batang ito. Limitado ang aking lakas. Paano nangyari ang lahat ng gulo ngayon? Pero sapat na ang paglilinis sa walang hiya mong apo. Lolo ng pamilyang Liu. Ano ba ang kasalanan ko? Sa halip ikaw pa. Ang sumira sa aking kasiyahan sa araw na ito. Ikaw ang nagpasimula ng chismis. Ninira si Kian. Dahil dito, siya ay tinanggal at iniimbestigahan. At sinadyang nagtakda ng sugal. Upang mahulog silong sa bitag. Nakalubog sa malaking utang. Ikaw ang pinakakasuklam-suklam dito. Pinipilit mong ipakasal si Xiao Ruyan sa iyo gamit ang buhay ng mga Liu. Talagang napakabastos at walang hiya mo. Sobrang kasuklam-suklam. Kaya pala, Kamakailan lang, ilang politiko at mayayamang pamilya sa Liu ang bumagsak. ano ba ang hawak ng mayamang pamilya na ito kay Liu? Bakit nagawa nilang siraan ang Liu na siyang pinakamalaki? Bakit sinampahan si Liu Ruzen ng investigasyon? Dahil sa reklamo mula sa masa. May problema ba? Makikita niyo ang resulta. Tungkol naman kay Liu Rulong, hindi ako ang nagdala sa kanya para maglibang. Sa halip, siya ang nanghihingi sa akin na dalhin siya sa tagumpay. Ang bunganga mo. Sabi mo sa akin na hindi kailangang mag-interest sa utang. At pinilit mo akong ipasok ang 20% na bahagi bilang collateral. Ito ang trapang inilagay mo sa akin. Tungkol kay Liu Ruyan, ito ang kasulatan ng kasal na personal mong isinulat. Ito ang kasulatan ng kasal na personal mong isinulat. Ito ang kasulatan ng kasal na isinulat ng matandang angkan ng Liu, kasama ng matandang angkan ng mayaman na pamilya. Saksi ang langit at lupa. Kung susukuan ang kasal, dapat ba tayong pagganasin ng kaparusahan mula sa langit? Talagang personal na pinirmahan ang kasunduan sa kasal. Hindi ito maaaring baliwalain. Hindi dapat maging tao na walang paninindigan. Pinoprotektahan ng pamilya Fu ang pamilya Liu mula sa kaparusahan ng langit. At sinasabi pa na pinilit lang siyang magpakasal. Napakawalang pasensya ng pamilya Liu. Napakamatapat ng pamilya Fu. Ang pamilya ng Liu hindi nagpapasalamat sa iba. Gusto pang mag-back out sa kasal. Hintayin na lang dumating ang kalamidad.
Hindi pa nga nakakaiyak sila. Lolo, hindi ka magsisinungaling, di ba? Tama, ito talaga ang kasulatan ng kasal na ako mismo ang nagsulat. Pero ang totoong nakipag-asawa kay Xiao Ruyan ay hindi ikaw. Anong ibig mong sabihin? Maingat mong tingnan kung paano nakasulat ang kasulatan. Nasa itaas ang porma sa langit. Pumunta sa ilalim ng mundo ng mga patay. Ang tunay na apo ng pamilya Liu at ang tunay na apo ng mayamang pamilya ay nagbuklod sa kasal. Ang aklat na ito ang patunay. Kung may paglabag, ang langit at lupa ang magiging saksi. Yan malinaw na nakasulat sa kasulatan ng kasal. Walang pagkakamali. Malinaw na nakasulat sa kasulatan ng kasal. Ang tunay na apo ng pamilya Liu at ang tunay na apo ng mayamang pamilya ay nagkasundo sa kasal. Ngunit hindi ikaw ang taong hindi ikakasal sa kasunduan. Yan matandang ninuno ng pamilya Liu. Hindi ka ba nalilito na? Ngayon ay pinagdududahan mo na ang aking pagkatao bilang mayamang tao. Ikaw ay si Dick Swanson. Siyempre, ako ay isang karapat-dapat na mayamang tao. Si Dick Swanson, si Liu Ruyan. Siya ay maaari lamang magpakasal sa akin. Kung ikaw ay si Dick Swanson, sino naman siya? Ipakilala mo nga. Ito si Fu Yanzhu, ang direktang apo ni Fu Jiaxuan. Ikaw, bakit ka nandito? Walang silbi ka. Anong ginagawa mo dito? Dito, kunin mo ang sayo. Malinaw na nakasulat sa testamento ng tatay ko. Lahat ng ari-arian ay ibinigay sa akin. At ikaw ay pinalaya sa bahay. Ano na ang estado mo ngayon? Kaya mo pang makipagkumpetensya sa akin. Akala ko palaging paborito ng tatay. Ang lahat ng bagay ay ibinibigay sa'yo. Pero sa totoo lang, pinipilit mo ang tatay gamit ang mga paraan. Mas masama pa, ikaw ang pumatay sa kanya. Para lang makuha ang aking kasunduan. Parang isang asong nalulumbay ka na. At nagkaisa pa kayo para siraan ako. Na sinasabi kong pinatay ko ang aking ama. Ano ang ebidensya mo? Siyempre may ebidensya ako, Dine. Hindi kaya muling mabubuhay ang tatay ko. Ito ang huling habili ng tatay ko. Sa itaas nakasaad na ako ang magmamana ng lahat ng ari-arian ng pamilya Fu. Hindi pwedeng peke ang testamento na ito. Pirma ng tatay ko ang nakalagay. Paano magiging peke yan, Dine? Fu Yan Tao, anong ginagawa mo? Ngayon, wala na kayong ebidensyang pamatay. Binabastos lang kayo. Ha ha ha. Bakit ka naman nakangiti ulit? Panahon mo na, Lolo Fu. Hindi man mabuhay muli. Pero kaya kong ibalik bilang matandang ninuno ng mayamang pamilya. Ang lahat ng liham ng mga mayayamang pamilya. Walang silbi ang pagsunog, Lolo. Narito na ang matandang ninuno ng mayamang pamilya. Mukhang totoo nga ang sinabi ng matandang ninuno ng pamilyang Liu. Hindi siya ang tunay na apo ng mayamang pamilya. Kaya ang kasal sa kasulatan kay Liu Ruyan ay hindi niya. Napakaikot ng mga pangyayari. Sino ba talaga ang ninuno? At sino ang apo? Ikaw na napakabagsik na apo. Nagpasakit sa ama at pumatay sa kapatid. At ngayon ay nangahas ka pang gamitin ang kasulatan ng kasal para takutin ang pamilya ni Liu. Nagbabayad ng galit sa kabutihan. Ikaw ay mas mababa pa sa isang hayop. Noong araw, ipinasa mo ang aming pamilya Fu sa sangay ng pamilya Liu. At winasak mo ang dangal ng aming pamilya Fu. Anong mukha mo para maging ninuno ng pamilya natin? Bata, may lakas ka pang manghamak. Ninuno mo, Dene. May ganitong ninuno ka. Walang pakialam kahit hindi mo ako kilalanin. Yene, may ganitong ninuno ka. Walang pakialam kahit hindi mo ako kilalanin. Fu Yan Tao, huwag ka nang magpakatigas ng ulo. Ang kasulatan ng kasal na ito ay patunay mula sa langit. Ako ang taong ikakasal kay Ruyan. Kung pilitin mong ikasal si Ruyan sa'yo, ang pamilya namin, Fu, ay mapapahamak sa langit. Hindi nyo lang gustong itigil ang kasal, di ba? Anong langit na kapahamakan? Ayokong matakot. Sasabihin ko sa'yo, ako ang tunay na apo ng Fu. Ako lang ang magpapakasal kay Liu Ruyan. Pakawalan mo ako. May tao, may tao, may tao. Mamamatay kayong lahat sa akin ngayon. Wenbo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, parang usok lang. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ko kay Wenbo, papatayin kita. Hindi ko inakalang malalim ang iyong inner strength. Mukhang nakuha mo ang tunay na diwa ng ama mo. Noong araw, hindi ka kayang talunin ng aking lolo. Pero ngayon, isa ka lang batang hamog. Hindi mo magagamit ang buong lakas mo. Ngayon hindi ka laban ko. Paano, lahat sila tawag sa'yo, Lolo. Pero sa mata ko, isa kang batang pasaway.
Umalis ka. Ilagay mo ang lolo mo. Putang ina, papatayin kita. Mag-ingat ka, Lolo. Ngayon papatayin kita. Mawawala na ang pamilya Liu mula ngayon. Sa panahong iyon, kami na ang magiging pinakamalakas na pamilya sa buong mundo. Nakatatanda. Tigil, tigil. Yanbo, Nakatatanda, okay ka lang ba? parang mababali na ang aking likod. Natakot mo ako. Nakatatanda, Ayos ka lang, hindi ka nasaktan. Kahit mamatay na ang mga ninuno natin, hindi nila hahayaang masaktan ka kahit kaunti. Ang mga ninuno ng pamilya Liu ay ingatan ka. Ika-10 henerasyon ng pangunahing supling ng pamilya Liu, si Liu Chuanren. Ika-11 henerasyon ng pangunahing supling ng pamilya Liu, si Liu Zaikun. Ika-12 henerasyon ng pangunahing supling ng pamilya Liu, si Liu Ruzian. At ako, ang ika-12 henerasyon ng pangunahing supling ng pamilya Liu, si Liu Rulong. Para sa proteksyon ng aming ninuno. Lesiu, Nagpoprotekta pa rin ba? Kayong mga daga mula sa Liu family, karapat-dapat ba kayong makipaglaban sa akin? Ngayon, papatayin ko kayong lahat isa-isa. Para ipagtanggol ang aming matandang ancestor mula sa He family. Nalaman ko na ang paraan para makalaya. Ay ang pagtutulungan ng buong pamilya. Sa wakas, naibalik ko na ang aking tunay na anyo. Ento, sa pagkakataong ito, siguradong mamamatay ka. Pakiusap, patawarin mo siya, matandang ancestor. Ang masamang apo na ito ay labis na nagkasala. Bakit pa rin niya hinihiling ang kanyang kapatawaran? Nanghihirap ang mayamang pamilya ko. Bihira ang tao. Mula nang ituring na masama noong 1 siglo ang ginawa ko. Alam ko na ang kapangyarihan ng pamilya Fu ay nagsimula ng humina. Kaya hindi na ako nakikialam sa mundo. Pero siya pa rin ay apo ng pamilya Fu ko. Naway mapatawad ang aming mga ninuno at huwag siyang parusahan. Hayaan niyo akong dalhin siya pauwi at mahigpit na turuan. Naway mapatawad ang aming mga ninuno at huwag siyang parusahan. Tatay. Dahil humingi ka ng awa, pinapatawad kita. Pero sa hinaharap, kung magpapatuloy ang mayamang pamilya sa paggawa ng kasamaan, walang problema na parusahan kayong lahat. Maraming salamat, Lola at Lolo. Tunay na mapagbigay at may kabutihang loob ang mga tao sa Liu pamilya. matagal na kaming nag-aaway sa loob ng pamilya Fu. Sa pananaw, kulang kami sa pananaw. Kung hindi lang napigilan ng matandang Liu ng tama, baka kami pa ang makaranas ng kalamidad mula sa langit. Lolo Yan Hong, anong gagawin niya? Wala nang pulso siya. Namatay siya dahil sinubukan niyang iligtas ako. Sisiguraduhin kong maililigtas ko siya. Hindi pwedeng mangyari iyon. Lolo, ang inner elixir na ito ay resulta ng iyong pag-aaral ng libu-libong taon. Kung ibibigay mo ito sa kanya, mawawala ka sa 3 mundo. Lolo, ang 3 karayom ng pamilya Liu. Iyan ay kilalang kilala sa buong mundo. Maaari mo itong gamitin para gamutin ka. Hindi kailangan ng 3 karayom para lamang gamutin ang mga nasa bingit ng kamatayan. Patuloy pa rin siyang nagsusumikap. Lahat ay nagsimula dahil sa akin. Dapat din akong magtapos nito. Nakatatanda. Bilang nakatatanda ng pamilya Liu, ako'y nagbigay proteksyon sa pamilya Liu sa loob ng 1,000 taon. Mula ngayon, dapat na kayong magsikap para sa inyong sarili, mga inapo. Ang mga inapo ng Liu ay taos pusong nagbigay galang sa ating ninuno. Ang ating ninuno ay nag-alay ng sarili para sa ating Liu. Mula ngayon, tiyak na susundin natin ang mga aral ng ating ninuno. Isang puso tungo sa kabutihan. Sama-samang nagtutulungan. Palakasin ang ating Liu. Nagkakaisa. May pagmamahal at malasakit. Magandang loob at pananabutan. Yanbo. Sa wakas ay nagising ka na. Yanbo. Hindi ako makapaniwala na ayos ka lang. Nasaan ang ating ninuno? Kumusta siya?
Hindi na siya kailanman makakabalik. Kasalanan namin ito. Kung hindi namin naisip na lahat ng mga ninuno ay bababa sa bundok. Ano bang mga ninuno, bababa na naman sila sa bundok, hahaha. Inanunsyo ng Liu Group ngayong umaga. Nagbitiw si Liu Chuanren bilang chairman. Ipinalit ang apo niyang si Liu Ruyan. Nakatanggap si Liu Ruyan ng suporta mula sa daan-daang grupo sa loob at labas ng bansa. Ngayong araw, tumaas ng husto ang stock ng Liu Group. Maraming tao ang nagsabi na ang kumpanyang tulad ng Liu Group ay may konsensya at susuportahan nila ito hanggang dulo. Hello, Yanbo. Babalik na ako sa bahay. Bakit tumatawag ka pa? Honey, may sasabihin ako sa'yo. Kailangan mong manahimik muna. Anong balita? Natuto nang magsalita ang anak natin. Talaga? Ano ang unang salita niya, tatay o nanay? Wala sa dalawa. Ano naman yun? Anong tinitingnan mo? Mga gago kayong lahat. Ako ang inyong ninuno.